ang di inaasahang naganap. Bandang 2:00 ng hapon, nang dumating dito sa harapan ng resort sina Rochelle at Aifa, kasama ang kaibigang si Michelle Villanueva at 5 iba pa nilang non-showbiz friends. Di umano, nag-hangout ang grupo dito at nagpatugtog ng malakas gamit ang kanilang dalang music player na may speakers. Bagay na di umano ay ikinaistorbo ng ilang customers doon. Isa sa mga nagsasunbaiting na customer ng resort na si Joshua Formentira ang lumapit sa grupo para sitahin ang malakas na pagpapatugtog nila. Nauwi sa bangayan ng pag-uusap at nagtapos sa isang madugong engkwentro. Ang pambabato ng baso na nabasag at sumugat sa mukha ni Joshua Formentira. Tell me what happened today. There was a group of people, men and women, came to sit right there in the empty chair and table and play the loud music. When I told them, because like, look, there's a right place, a right time for music. I mean, can you please put down your music? Pero iba ang bersyon ni Rochelle at Aifa nang humarap sa The Buzz. Hindi raw mahinahon ang naging pagkausap sa kanila ni Joshua. What happened? Nasa sand kami, so sunbathing dapat na mangyayari. Kaya lang, ang sabi niya sa amin, kung hindi niya hinaan yung sounds niyo, umalis kayo, you get out, sabi niya. Ha? Parang, eto, yung ibang kaibigan na, pinatay. Ayaw niya raw po kasi ng sounds, kaya umalis daw po kami doon. As in, sinisigawan niya po talaga kami. Matapos nito, bumalik raw si Joshua sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan nang bigla niyang marinig ang mga pasaring na salita sa kanya ng grupo ni Rochelle at Aifa. They starts yelling and dancing. And then the last thing I didn't like when they say, bakla ka kasi. Hey, yes, I am. I do not deny that. Please give me respect. With your respect, give me that thing. Sa puntong ito, binalikan di umano ni Joshua ang grupo ni Rochelle. So I went back to them. I said, I validated to the girl. I said, who said it? Bakit? That's what the reaction. So I said like, yes, bakla ko, but do not cross the line. Respetuhin mo. You have to give me respect. Ito, o yung isa, nagsalita ng, bakla ka ba? Gumanon. So what did you say? Sinugod to. Ha? Wala na akong sinabi. Tas Inakala ni Joshua na kay Aifa nang galing ang parinig. Pero sa kaibigan pala nilang si Michelle Villanueva, ito nagmula. Ang nilalapitan niya sana yung kaibigan mong si Aifa. Na ako. Ang inago mo na hindi siyang nagsabi. Sabi ko, bakit ka nagmumura? Bakla ka ba? So, napagkamalan niya yung friend kong si Aifa na siya yung nagsalita. So, siya yung sinusugod. Sabi ko, no, I'm the one who said it, na bakla siya at ako na yung sinugod niya. So, ako naman, nakita ko siya, may hawak na siyang bottled water, nanunuro. Eh, so, sa table namin, may 3 baso na wala akong ibang mahawakan, kundi yung baso as self-defense ko na rin na Pinagbalingan ka. yes. Dito na lumala ang gulo at naganap ang pisikalan. Ang ginawa ko, inampas ko siya ng baso inunahan ko na siya. Inunahan ko na siya kasi sinugod niya na ako eh. Ang babae ako eh, ang laki-laki niya, natakot ako, Tito Boy. Talagang nakakatakot sa babae, nasusugurin ka. Fuck, they threw me a glass in my face. So I did not react. So I just like, I was kind of shocked because the consumption was so high, it was so strong. He threw a glass on my face. So I touched my forehead like I was bleeding. Bakit dalawa ang Kasi I think the bottom of the glass was hit on my head. Malaki, Joshua? Yeah, that tall. Okay, that glass. alright. It hit on my ear and then the mouth of the glass is right here to my nose. Paano nag-react yung grupo ng mga batang ito when they saw you bleeding? They were so agitated. Walang no passion, no compassion like, oh, sorry, none. Sa dalawang larawang ito, nakuha ng isa sa mga kaibigan ni Joshua. Kitang-kita raw ang pagkashock ng mga babae matapos siyang masugatan. Police came around about 15 to 20 minutes till I was brought to the medical doctor. The hospital. Kayo ang tumawag ng police? Ako, may tumawag din. Tumawag ng police and then you came to the station para ikwento ang naganap na ito. Naantay lang namin sila. Ano ang status ng kaso, Joshua? According to the policeman, it's kind of confusing because they tell different stories. I said, no, you have to listen. I am the injured one. There's a violence happened. So I want to have my interest into the case. And you are pursuing this case? I am going to pursue this case because there is a violence. So ito ba, Joshua, hindi na ito madadaan sa sa usapan, sa mediations? They discriminate me. You know, they look at me as a piece of nothing. And for me, that's not enough.